Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo magpasalamat sa Diyos. Ngayon tayo nasa Lunes, sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Itaas natin mga panalangin ng ating mga intensyon sa ating pagdiriwang. Matubang tayo lahat ay maging karapat-dapat ating pagsisihan ng mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos ang kaitaasan, kalusan at kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos na ng langit, ang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na luluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Pagkaloob mo ang tinanggap nila sa pananampalataya, ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw na Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan niyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan niyong ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at ang mga tandang ginawa ng Diyos. Sa pamamagitan niya, alam niyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito'y ibinigay sa inyo ayon sa pasya ng pagkaalam ng Diyos. Sa mula't mula pa, ipinakita ninyo at pinapatay sa mga makasalanan. Subalit,
siya'y binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring namayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya ay kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y hindi mo napabayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay dahil ikaw ang kasama ko. Ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing, naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. At muling pagkabuhay ng Mesiyas, ang nakita at hinulaan ni David nang kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya ng kanan ng Diyos, tinanggap niya ito sa kanyang Ama, ang ipinangakong Espiritu Santo. At ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng iyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ako'y ingatan mo, ingatan ang aming lingkod. Hangad ko ay maligtas kaya't sa iyo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihan, tinanggap ko, ay ikaw ay nagkaloob. Ikaw lamang upong ko ang lahat sa aking buhay. Ako iyong tinugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang puon, sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwan niya ay sa akin umaakay. Nababatid ko na siya ay kasama ko oras-oras. Sa piling niya ay kailanman, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y dagdiriwang at diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di ko tinutulutan, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas ng buhay, ang ahantungan sa piling mo'y madarama ang lubos kong kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ng mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila ng ganito ang ipamalita. "Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Dalawang pagbabalita po ang ating napakinggan sa ating binasang Ebanghelyo. Ang unang pagbabalita ay nangyari matapos makasalubong ng mga babae sa libingan ang ating Panginoon na muling nabuhay. At sabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea." Isang utos ng pagbabalita, isang utos ng pag-asa, isang utos ng katotohanan na ibalita, dalhin si Jesus na muling nabuhay. Bakit Galilea ang pinili ni Jesus? Siguro sapagkat dito unang tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad. At gusto niyang ang mga ito ay bumalik sa Galilea para ipadama sa kanila na kahit iniwan nila ang Panginoon doon sa halamanan nung siya ay dinakip at habang siya ay naghihirap, wala sila sa tabi ng Panginoon. Para kay Jesus, tapos na yun. Nais niyang ibalik muli ang kaugnayan niya sa kanila. Nais niya na muling ibalik sa kanila ang pag-asa sa kabila ng kanilang kawalan, ang muling pakipagkasundo at ang muling pakikipagkaibigan. They have to go back to Galilee. Isang magandang paalala po sa atin sa mga sandaling tayo ay lumalayo sa Diyos, sa mga sandaling iniiwanan natin si Jesus dahil sa ating kasalanan. Kinakailangan tayo bumalik sa ating Galilea, sa ating malalim na kaugnayan sa Panginoon, sa pamagitan ng kumpisal, ng ating panalangin, ng ating pagdinilay. Pangalawa, nakita natin ang isang maling balita. Kung ang unang balita ay katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay, ang pangalawang pagbabalita ay pagbabalita ng kasinungalingan, sapagkat ang mga bantay ay nagbalita sa mga tao na ninakaw ang bangkay ni Jesus, kaya wala na sa libingan. Isang kabaligtaran ng tunay na nangyari, sapagkat ang pagbabalitang ito ay nangyari dahil sa pansariling pagnanais sa kasakiman ng mga taong
nagkanulo sa Panginoon ang mga taong nagparatang sa ating Panginoon. Ito ang nakakalungkot kapag mali ang ibinabalita. Kapag ang ibinabalita ay pawang kasinungalingan, kapag ang balita ay tsismis lamang, marites lamang. Ang tunay na balita ay balita ng katotohanan, at ang magandang balita ay ang Panginoong nabuhay. Ito ang balita ng isang Kristiyano. Ito ang balita ng isang tunay na sumusunod kay Kristo. Hindi binabaligtad, hindi sinisira, kung hindi nabubuhay sa katotohanan, sapagkat daladala niya sa kanyang puso si Jesus na muling nabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan, dahil nagtagumpay si Kristo sa kamatayan, ay siya niluwalhati. Ilapit natin sa Diyos ang ating mga pangailangan. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magpanibago ng Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo bilang pamayanan naway magbahagi sa lahat ng ating nakakadaong palad ng masayang balita ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalatayang namayapa sa kanilang pagkamatay na kasama ni Kristo, naway makabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, dinadalangin namin na ang kagalakan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay tumimunawa sa aming mga isip at puso, at lalo kaming ilapit sa iyo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at buong sambayan ng bahay. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay ng sila'y binyagan ay makapakinabang sa galigayang walang katapusan
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang dilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming mawain, pinaabot namin ang pasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinapakiusap namin sa pamagitan ng anak mong ito na mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkukup, pagkakais at pagkataguyod ng mga kaanib dito sa sinukob. Kaysa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming obispong si Melrey, at ang lahat na nalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ng iyong mga anak na ngay aming idinadalangin. Ating pong ipanalangin ang ating kapwa-tao na nabubuhay, ang ating mga mahal sa buhay, ang mga may karamdaman, ang mga nasa bilangguan at ang mga walang nakakaalaala. Ang aming pananampalataya na babatid mo, gayon din ang pagsikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo. Bilang Diyos totoo na malagi pa ring taong totoo, pinararanayan ngayon unang-unang ina ng Diyos, Panginoon namin Jesucristo, si Maria na manawalahating laging birhen. Kaya hindi ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpala mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa lang ginawa mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at sa Espiritu Santo, sa pagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan. Loobin mo kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mo ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu ang katotohanan. Kaya para sa amin ito'y gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis
na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kami mga lingkod mo at bubuo sa iyong bayang banal na nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon, ginugunita namin ang kanyang dakilang pagkapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan. Ang paghahaing ito nakatangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito, ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham, na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sinihandang tinapay at alak ni Melkisedek na paring hirang mo, paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Mga pangyarihang Diyos, hinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambana na nasa iyong harap, upang sa pagkasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay puspos ang iyong pagkapala at tanang pagkabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaon na sa amin. Sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang at tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at silang ay aming ipinagdarasal. At ipong ipanalangin ang mga yumao, lalo tigit ang mga kaluluwa sa purgatorio. Sila at ang talang nahimlay sa kandungan ni Kristo ay aming nadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pag-asalo, pagliliwanag at pamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyo nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami makaugnay at makapiling ng iyong banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, at ang lahat ng iyong mga banal, kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginawang kabutihan kulang na kulang, kundi pangundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa kanyang pamamagitan ng tanang mabuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Taglay ang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami
sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, salamat mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo aming pananampalataya, tungang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumayin niyo rin. bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na nagalis ng mga kasalan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. O Diyos, na nagalis ng mga kasalan sa libutan, iba mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod na po ang lahat. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masagalang pakinabangan ng piging ng pagkabuhay upang sa pagtaak sa landas ng kaligtasan kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at inaanyayahan dito sa unahan ang may kaarawan anniversary ng kasal, pupunta ng ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Pati na rin po ang may religious articles para sa panalangin at bendisyon. Ang marapang mahal sa nagumulang lahat ang mabuting bagay, hinihiling na yung masmasan mo ay mga kapatid na nagdiriwa ng karawan at ang iba't iba nilang pangailangan, pagkalooban sila mas mahaba at makahalugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalagawa at hadikain upang ito'y patubad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalangangkan at mga mahal sa buhay, higit sa lahat, utagin mo sila sa pananampalataya, patibahin sa pag-asa, pag-alabin sa pag-ibig. Hiling na ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos sa magpala, makasangkapan sa panalangin, upang ito'y maging gabay sa pagtaak sa kabanalan, paghahangad ng buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin sila. Salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.